Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose Reyes at ngayong araw tatalakayin natin ang susunod na paksa, ang sikreto sa mahimbing na pagtulog ng walang sleeping pills sa loob lamang ng 7 araw. Mga kaibigan, natatandaan niyo pa ba kung kailan ang huli ninyong mahimbing na tulog? Nahihirapan ba kayong makatulog dahil sa walang katapusang mga iniisip sa inyong isipan pagsapit ng gabi? O madalas ba kayong nagigising sa kalagitnaan ng gabi at nahihirapan ng makabalik sa pagtulog? Magandang araw. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang geriatrician. Sa aking edad na 60 at sa mahigit 3 dekada sa larangan ng medisina, marami na akong nagamot ng mga pasyenteng may edad. Sa aking pagiging doktor, napakaraming beses ko nang nakita ang ganitong makaso. Araw-araw, maraming matao na may kaparehong problema ang bumibisita sa aking klinika. Sinasabi nila, "Doktor, hindi ako makatulog sa gabi at nagpapagulong-gulong akong higit sa 2 oras bago ako tuluyang makatulog. Hindi ako makatulog ng walang gamot. Ngayon, parang hindi na tumatalab ang gamot at nag-alala ako. Tuwing 3:00 ng madaling araw, tiyak na nagigising ako at hindi na makatulog muli. Nakakatulog ako, ngunit pagising ko ay hindi pa rin maganda ang pakiramdam ko. Araw-araw, naririnig ko ang mga ganitong hinaing. Ngunit ang magandang balita ay lahat sila ay nakaranas ng kamangha-manghang pagbabago sa pamamagitan ng pamamaraang ibabahagi ko sa inyo ngayon. At sa loob lamang ng 7 araw. Sa araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo ang sikreto kung paano ako nakatulog ng mahimbing ng higit sa 6 na oras araw-araw kahit na ako'y nasa edad 60 na. Ang pamamarang ito ay subok na at naging epektibo kahit sa mga pasyente kong nasa edad at tamtisu na nagpapagulong-gulong sa gabi. Si Ginoong Juan Cruz, pagkatapos simulan ang pamamaraang ito, sa loob lamang ng 5 araw, nabawasan ang dalas ng kanyang pagising sa madaling araw at pagkatapos ng 1 linggo, nakakatulog na siyang 6 na oras ng tuloy-tuloy. Si Ginang Maria Santos, na umiinom ng sleeping pills sa loob ng mahigit 20 taon, ay natutulog na ngayon ng mahimbing kahit walang gamot. Sinabi ni Ginang Sofia Reyes na ang ganitong kasariwaan ng pakiramdam sa umaga ay ngayon niya lang ulit naramdaman mula nung kanyang kabataan. Ang sikreto sa mahimbing na pagtulog ng walang sleeping pills sa loob lamang ng 7 araw, hindi ba kayo interesado? Espesyal para sa araw na ito, ibabahagi ko ang pinakabuot na aking sikreto na nagbibigay daan sa akin na matulog ng mahimbing ng higit 6 na oras gabi-gabi kahit sa edad na 60. Ang mahikangang 1 kutsara bago matulog. Ito ay tila napakasimple ngunit ang sikreto sa 1 kutsarang ito na nagbibigay daan sa iyo na matulog ng mahimbing hanggang umaga nang hindi nagigising sa madaling araw ay ang bunga nga aking 30 taong karanasan sa medisina. Kung pakikinggan ninyo ang nilalaman ngayon hanggang sa huli, mararanasan din ninyo ang pagkakaiba sa kalidad ng inyong pagtulog simula ngayong gabi sa pamamagitan lamang ng 1 kutsarang ito. Kung nais ninyong makaroon ng masayang pagtulog simula ngayong gabi, pakinggan ninyo ito hanggang sa huli. Kung nais ninyong simulan ang araw na may masiglang pakiramdam bukas ngang umaga, pakinggan ninyo ito hanggang sa huli. Lalo na, huwag palampasin ang eksaktong masangkap ratio at timing ng pag-inom ng 1 kutsarang ito. Bago magsimula, mangyaring pindutin muna ang libreng subscribe at like button. Kung gayon, simulan na natin. Alamin natin kung paano makatulo ng mahimbing sa loob lamang ng 7 araw at iwanan ang mga sleeping pills. Ang pinamulan ng sikreto sa pagtulo ni Dr. Reyes, ang pinahalong pulot at suka. Una, hayaan ninyong ikuwento ko kung paano ko natuklasan ang sikretong ito.
Mga 10 taon na ang nakalilipas, ako ay dumaranas ng malubhang insomnia. Lalo na tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw, tiyak na nagigising ako. Inaabot ako ng 1 hanggang 2 oras bago makatulog muli at palagi akong pagod sa umaga. Sinubukan ko ang iba't ibang sleeping pills, ngunit lumala lamang ang mga side effect. Habang pinag-aralan ko ang mga medical journal at tradisyonal na panitikang medikal, natuklasan ko na sa maraming kultura sa buong mundo, ginagamit ang pulot bilang pantulong sa pagtulog. Bukod pa rito, may mga talamula pa noong panahon ni Hippocrates tungkol sa positibong epekto ng sukaang mansanas sa kalusugan. Matapos ang maraming eksperimento, natuklasan ko na ang pinahalong 2 kutsarang organic na pulot at 1 kutsarang sukaang mansanas ang pinaka-epektibo. 1 linggo matapos kong simulan ang pag-inom ng 1 kutsara ng pinahalong ito bago matulog. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakatulog ako ng mahimbing hanggang umaga nang hindi nagigising sa madaling araw. Mula noon, 10 taon ko nang isinasagawa ang sikretong ito gabi-gabi, ang siyentipikong prinsipyo sa likod ng 1 kutsarang pulot at suka. Paano nakakaroon ng ganong kalakas na epekto ang simpleng pinahalong ito? Ipaliwanag ko sa inyo sa siyentipikong paraan. Una, ang pulot ay mayaman sa isang essential amino acid na tinatawag na tryptophan. Ang tryptophan ay nagiging serotonin sa loob ng katawan at ang serotonin naman ay nagiging melatonin, ang sleep hormone. Kaya, ang pagkonsumo ng pulot ay natural na nagpapalakas sa produksyon ng melatonin na nag-udyok sa pagtulog. Pangalawa, ang asukal sa pulot ay nagpapababa sa paglabas ng isang nakakagising na neurotransmitter sa utak na tinatawag na orexin. Ang orexin ay isang sangkap na nagpapanatili sa ating gising at pinipigilan itong pulot kaya't nagtataguyod itong pagtulog. Pangatlo, ang sukaang mansanas ay may mahusay na epekto sa pagkontrol ng blood sugar. Ang biglang pagbabang blood sugar habang natutulog ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagising dahil pinapalakas nito ang paglabas ng adrenaline. Ang sukang mansanas ay nagpapanatiling matata na antas ng blood sugar na pumipigil sa pagising sa madaling araw dahil sa pagbaba ng blood sugar. Pang-apat, ang potassium at magnesium na taglay ng suka ng mansanas ay nakakatulong sa pag-relax ng kalamnan at pagpapakalma ng nerbiyos. Lalo na ang magnesium, na tumutulong sa pag-activate ng mga GABA receptor na nagpapataas ng epekto ng pagpapakalma. Panlima, ang pinahalong pulot at suka ay nagayos ng pH balance ng katawan na nag-optimize ng acid-base balance. Ito ay may mahalagang papel sa pag-abot sa malalim na yugto ng pagtulog. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng mga epektong ito, ang 1 kutsarang pulot at suka bago matulog ay gumagana na parang peg-on ng isang sleep switch. Paano gumawa ng pinahalong pulot at suka mula sa pagpili ng pinakamahusay na sangkap hanggang sa paraan ng pag-imbak? Upang mapakinabangan ng husto ang epekto, napakahalaga ng pagpili ng sangkap. Hindi lahat ng pulot at suka ay may parehong epekto. Para sa pulot, siguraduhing gumamit ng organic raw honey. Ang pulot na dumaan sa proseso ng pag-init ay nawawalan ng enzyme at sustansya kaya't nababawasan ang epekto nito. Kung maaari, mas mainam na pumili ng pulot na galing sa inyong lugar. Sa iba't ibang uri ng pulot tulad ng acacia honey, wildflower honey at chestnut honey, may mga pag-aral na nagpapakita na ang acacia honey ang pinaka-epektibo. Para sa suka ng mansanas, pumili rin ng organic na produkto, lalo na ang mga naglalaman ng mother, na binubuo ng yeast at kapaki-pakinabang na bakterya. Ang mother na ito ay nagpapabuti sa balanse ng mikrobyo sa bituka
na nakakatulong sa produksyon ng serotonin. Alam niyo ba na 90% ng serotonin ay ginagawa sa bituka? Ang pinaka-ideal na ratio ng paghahalo ay 2 kutsarang pulot sa 1 kutsarang suka ng mansanas. Pagaluin ito sa isang lalagyan salamin at itago sa refrigerator. Ang pinahalong ito ay maaring manatiling sariwa hanggang sa 2 linggo. Kung gagawa kang marami ng sabay-sabay, magiging madali itong gamitin gabi-gabi. Ang kamanghamanghang epekto ng 1 kutsarang pulot at suka, magakaso ng pasyente. Matapos kong irekomenda ang pamamaraang ito sa mga pasyente sa aking klinika, nakasaksi ako nga kamanghamanghang pagbabago. Narito ang ilang mga tunay na kaso. Si Ginong Juan Cruz ay dumaranas ng problema sa pag-gising tuwing 3:00 ng madaling araw sa loob ng 40 taon. Kahit na uminom siyang sleeping pills, wala itong epekto. 3 araw matapos niyang simulang inumin ang pinahalong pulot at suka, nabawasan ang dalas ng kanyang pagising sa madaling araw at pagkatapos ng 1 linggo, nakakatulog na siya nga 6 na oras ng tuloy-tuloy. Sinabi niya, parang bumalik ako sa aking kabataan. Si Ginang Maria Santos ay umaasa sa sleeping pills sa loob ng mahigit 20 taon. Sinabi niya na naramdaman niya ang epekto mula pa sa unang araw ng pagsisimula niya sa pinahalong pulot at suka. Sa kauna-unahang pagkakataon nakatulog ako ng mahimbing ng walang gamot. Ang mas nakakagulat ay nagsimula akong managinip ng madalas. Mukhang kulang ako sa REM sleep dahil sa sleeping pills noon. Pagkatapos ng 1 buwan, tuluyan na niyang naihinto ang pag-inom ng sleeping pills. Sinabi ni Ginang Sofia Reyes na ang ganitong kasariwaan ng pakiramdam sa umaga ay ngayon niya lang ulit naramdaman mula noong kanyang kabataan. Dahil hindi ako nagigising sa madaling araw, puno ako ng enerhiya sa araw. Malaki rin ang ipinagbago ng aking malungkot na pakiramdam. Si Ginoong Pedro Gonzales ay hindi naniwala sa pamamaraang ito nung una, ngunit dahil sa desperasyon nagpasya siyang subukan ito. Sa loob ng 1 linggo, ang oras ng aking pagtulog ay tumaas mula 4 na oras hanggang 7 oras. Ngayon, gumigising na ako araw-araw ng 6 ng umaga para maglakad-lakad. Ito ay isang bagay na hindi ko maisip noon. Ang 7 araw na programa para gawing mas epektibo ang 1 kutsarang pulot at suka. Upang mapakinabangan ng husto ang epekto 1 kutsarang pulot at suka, bumuo ako 1 komprehensibong 7 araw na diskarte. Ang maliliit na pagbabago araw-araw ay gumagawa ng malaking pagkakaiba. Unang araw, 1 kutsarang pulot at suka na may kasamang pag-ayos ng kapaligiran sa pagtulog. Ang unang araw ay ang unang beses na susubukan ang pinahalong pulot at suka. Uminom ng 1 kutsara bago matulog. Upang mapataas ang epekto, suriin din natin ang kapaligiran ng silid tulugan. Panatilihin ang temperatura ng silid tulugan sa 18,20 degrees Celsius at ganap na harangan ang liwanag, lalo na ang blue light. Bawasan ang ingay at gumamit ng komportableng kumot at unan, mas mainam na palitan ang lumang kutson. Maaari mong maramdaman ang epekto ng pulot at suka mula sa unang araw, ngunit karamihan ay nagsisimulang makaranas ng mapagbabago pagkatapos ng 3 araw, maging matiyaga at magpatuloy. Ikalawang araw, pag-reset ng oras ng pagtulog at paggamit ng pulot at suka. Ngayon ay araw ng pag-reset ng oras ng pagtulog at pag-optimize ng timing ng pag-inom ng pinahalong pulot at suka. Ang ideal na oras para matulog ay sa pagitan ng 9 PM at 11 PM. Inumin ang pinahalo eksaktong 10 minuto bago matulog. Kung iinumin ito ng masyadong maaga, mababawasan ang epekto, at kung iinumin ito pagkatapos humiga, may panganib ng acid reflux, at ang mahalaga ay gumising sa parehong oras araw-araw.
Ang pagising sa pagitan ng 5 AM at 7 AM at pagbibilad sa sikat ng araw ay napakahalaga para sa pag-reset ng iyong biological clock. Nakaranas ka ba nga mas malalim na tulo kaysa kagabi? Ito ay isang senyales na nagsisimula ng gumana ang pulot at suka. Ikatlong araw, pag-regulate ng diet kasama ang pulot at suka. Upang mapakinabangan ng husto ang epektong isang kutsarang pulot at suka, kailangan ang pag-ayos ng dieta. Kumain ngang magaan na hapunan ng hindi bababa sa 3 oras bago matulog at iwasan ang mga mamantika at maanghang na pagkain na mahirap tunawin. Mayroon ding mga pagkain na nakpapataas ng epekto ng pinahalong pulot at suka. Ang saging, mani at seresa ay nakakatulong sa produksyon ng serotonin at melatonin na nakpapabuti sa kalidad ng pagtulog. Isang kawili-wiling katotohanan ay ang pagkakaroon ng synergistic na epekto kapag ang pinahalo ay sinamahan ng maligamgam na gatas. Ang tryptophan na taglay ng gatas ay nagpapalakas sa epekto ng pulot at suka. Huwag uminom ng kafe na pagkatapos na daw PM. Mariring bawasan ala ang epekto kaya mag-ingat. Sa puntong ito, karamihan sa mga tao ay nagsisimulang mapansin ang isang makabuluhang pagpapabuti sa kalidad ng kanilang pagtulog. Lalo na, mararamdaman mo na nababawasan ang dalas ng pagising sa madaling araw. Ika-4 na araw, pagpapataas ng epektong pulot at suka sa pamamagitan ng pag-optimize sa araw. Ang maaktibidad sa araw ay malaki ang epekto sa epekto ng pulot at suka. Ang regular na ehersisyo ay ang sikreto sa pagdodobleng epektong pulot at suka. Ang pinakamagandang oras para mag-ehersisyo ay sa umaga o magang hapon. Ang banayad na ehersisyo tulad ng paglalakad, paglangoy, yoga at tai chi ay mabuti. Lalo na ang tai chi na may kamangha-manghang epekto sa pag-relax ng kalamnan at pagpapakalma ng isip ay lumilihang synergy sa pulot at suka. Limitahan ang pag-idlip sa 15 hanggang 30 minuto at iwasan ang pag-idlip pagkatapos ng 3 PM. Ang sapat na pagbibilad sa sikat ng araw ay mahalaga rin para mapataas ang epekto. Sa pangkalahatan sa puntong ito, ang epektong pinahalong pulot at suka ay nagsisimula ng maging matatag. Ngayon, mas mabilis ka nang makakatulo sa gabi at ang dalas ng pagising habang natutulo ay malaki ang mababawas. Ika-5 araw, pag-maximize ng epekto ng pulot at suka sa pamamagitan ng pamamahala ng stress. Ang stress ay isang pangunahing sanhi na nagpapababa sa epekto ng pulot at suka. Ngayon, matututunan natin ang maparaan ng pamamahalang stress. Bago matulog, magsulat sa isang worry notebook at magsanay ng meditation at breathing exercises. Narito ang isang espesyal na paraan ng pahinga sa tiyan na binuo ko kasama ang pulot at suka. Humiga ng comfortable at ilagay ang isang kamay sa dibdib at ang isa sa tiyan. Dahan-dahang huminga papasok sa pamamagitan ngilong habang pinapalobo ang tiyan. Pigilin ang pahinga sa loop ng 7 segundo. Dahan-dahang huminga palabas sa pamamagitan ng bibig sa loop ng 8 segundo habang pinapaliit ang tiyan. Ulitin ang pahinga na ito ng 5 beses at pagkatapos ay uminom ng 1 kutsarang pulot at suka. Ang pamamaraang ito ay nag-activate ng parasympathetic nervous system na nagpapataas ng epekto hanggang 30%. Inirekomenda ko rin ang muscle relaxation. Magsimula sa dulong nga daliri sa paa at dahan-dahang umakyat, pinipigilan ang bawat kalamnan sa loop ng 5 segundo at pagkatapos ay pinapakawalan ito. Ito ay lalong nakakatulong sa mas mahusay na pagsipsip ng pulot at suka sa katawan. Sa puntong ito, karamihan sa mga tao ay makakatulog ng mahimbing hanggang umaga nang hindi nagigising sa madaling araw. Ika-6 na araw, paglihang isang sleep ritual kasama ang pulot at suka.
Gagawa tayo ng isang sleep ritual na magpapahintulot sa pulot at suka na magkaroon ng pinakamataas na epekto. Ang aking evening routine na isinasagawa ko ng mahigit 30 taon ay ang masumusunod. Itigil ang paggamit ng lahat ng electronic devices 1 oras bago matulog. Maligo ng maligamgam para ma-relax ang mga kalamnan. Mag-stretch ng 10 minuto. Mag-meditate o malalim na paghinga ng 15 minuto. Magbasa ng isang magaan na libro sa kamangang 20 minuto. At sa huli, uminom ng isang kutsarang pinahalong pulot at suka. Ang huling hakbang sa routine na ito, ang isang kutsarang pulot at suka, ay parang pag-on ng isang sleep switch. Iniulat ng aking mapasyente na pagkatapos nilang gamitin ang routine na ito, ang oras na kinakailangan para makatulog ay nabawasan mula 30 minuto hanggang 5 minuto. Ang pagdaragdag ng aromatherapy ay lalo pang magpapalakas sa epekto ng pulot at suka. Ang ma-essential oil tulad ng lavender, chamomile at bergamot ay may epektong pagpapakalma. Bago inumin ang pinahalong pulot at suka, magpata ng 1 o 2 pata ng lavender oil sa iyong unan. Sa puntong ito, ang epektong isang kutsarang pulot at suka ay na-optimize at karamihan sa mga tao ay makakaranas ng halos 7 oras ng malalim na pagtulog. Ika-7 ara, pagbabawas ng pag-asa sa sleeping pills sa tulong ng pulot at suka. Kung umasa ka sa sleeping pills, ang pulot at suka ay natural na makatulong na bawasan ang iyong pag-asa. Ngunit ang biglang paginto sa pag-inom ng sleeping pills ay mapanganib, kaya dapat kang kumonsulta sa iyong doktor upang dahan-dahang bawasan ito. Ang programa sa pagbabawas kan sleeping pills na inirekomenda ko sa aking mga pasyente ay ang mga sumusunod. Unang linggo, isang kutsarang pulot at suka, panatilihin ang kasalukuyang sleeping pills. Ikalawang linggo, isang kutsarang pulot at suka, bawasan ng 25% ang sleeping pills. Ikatlong linggo, isang kutsarang pulot at suka, bawasan ng 50% ang sleeping pills. Ika-4 na linggo, isang kutsarang pulot at suka, bawasan ng 75% ang sleeping pills. Ika-5 linggo, isang kutsarang pulot at suka na lamang ang inumin. Siyempre, ang prosesong ito ay dapat gawin sa ilalim ng pangangasiwa ng isang doktor. Ngunit nakakagulat na karamihan sa mga pasyente ay ganap na nakahinto sa pag-inom ng sleeping pills sa pamamagitan ng pamamaraang ito. Ang paggamit ng sleep restriction therapy kasama ang pulot at suka ay epektibo rin. Sa simula, manatili sa kama sa loob lamang ng 6 na oras at habang unti-unting bumubuti ang iyong sleep efficiency, dagdagan ito ng 15 minuto. At iwanan ang labis na pag-aalala at pagkahumaling sa pagtulog. Ang pag-isip na paano kung hindi ako makatulog ngayong gabi, mismo ay nagiging stress na nagpapalala sa insomnia at nagpapababa sa epektong pulot at suka. Pangmatagalang paggamit at epekto ng isang kutsarang pulot at suka. Ang epektong isang kutsarang pulot at suka ay karaniwang lumilitaw sa unang linggo, ngunit ang pangmatagalang paggamit ay may mas maraming benepisyo sa kalusugan. Ang pangmatagalang epekto na naranasan ko sa pag-inom ng pulot at suka sa loob ng 10 taon ay ang mas sumusunod, pagbuting kalidad ng pagtulog, tumaas ang malalim na yugto ng pagtulog at na-optimize ang REM sleep, pagtaas ng antas ng enerhiya, nawala ang pakiramdam ng pagkapagod sa umaga. Pagbuti ng pag-andar ng pag-isip, bumuti ang memorya at konsentrasyon. Pagpapalakas ng immune system, mas madalang na akong nakakasakit tulad ng sipon. Pagbuti ng panunaw, nabawasan ang problema sa panunaw tulad ng acid reflux. Tulong sa pamamahala ng timbang, nabawasan ang tendensiya na kumain ng labis sa gabi. Pagbuting kontrol sa blood sugar, naging matatag ang aking fasting blood sugar.
mayroon ding madapat tandaan sa pangmatagalang paggamit. Dahil sa kaasiman ngang suka, maari nitong masira ang enamel ngipin, kaya't inirekomenda na magmumong ng tubig pagkatapos uminom. Gayun din, kung ikaw ay may diabetes o umiinom ngang ilang magamot, kumonsulta sa iyong doktor. Mga salik na nakakasama sa epektong pulot at suka. Upang mapakinabangan ng husto ang epekto ng pulot at suka, iwasan ang mga sumusunod na salik, pagtulog sa loob ng 3 oras pagkatapos ng hapunan. Ang proseso ng panunaw ay nakakasagabal sa epekto ng pulot at suka. Pagkakalantad sa blue light bago matulog. Ang blue light mula sa mga electronic device ay pumipigil sa paglabas ng melatonin, labis na caffeine. Ang kape na ininom sa hapon ay nagpapababa sa epektong pulot at suka. Hindi regular na pattern ng pagtulog. Ang pagtulog at pagising sa iba't ibang oras araw-araw ay nagpapababa sa epekto ng pulot at suka. Labis na stress. Kung mataas ang antas ng cortisol, hindi gagana ng maayos ang pulot at suka. Alak nagpapababa ito sa kalidad ng pagtulog at nakakasagabal sa epekto ng pulot at suka. Labis na pag-inom ng tubig. Ang pag-inom ng maraming tubig bago matulog ay maaring maging sanhing ng pagising para umihi. Paggamit ng pulot at suka sa mga espesyal na sitwasyon. Ituturo ko rin ang paggamit ng pulot at suka na angkop sa iba't ibang sitwasyon. Pulot at suka para sa jet lag. Kung nahihirapan kang mag-adjust sa jet lag habang naglalakbay, uminom ng pulot at suka sa oras ng gabi sa iyong patutunguhan. Ito ay makakatulong sa pag-reset iyong internal clock. Pinahusay na resipe ng pulot at suka para sa mga araw na sobrang stress. Sa mga araw na partikular na stress, magdagdangang 1 kutsarita ng chamomile tea sa karaniwang pinahalong pulot at suka. Ang epekto ng pagpapakalma ng chamomile ay magpapalakas sa epekto ng pulot at suka. Espesyal na kombinasyon ng pulot at suka para sa matatanda. Para sa matatanda na higit sa 80 taong gulang, ang pagdaragdag ng kaunting cinnamon powder sa karaniwang pulot at suka ay magpapabuti sa sirkulasyon ng dugo at kalidad ng pagtulog. Pulot at suka para sa mga pasyenteng may talama na pananakit. Kung nahihirapan kang matulog dahil sa talama na pananakit, magdagdag kaunting turmeric powder sa pulot at suka. Ang anti-inflammatory na epekto ng turmeric ay makakulong na mabawasan ang pananakit. Pagkatapos ng 7 araw, patuloy na pamamahalangang pagtulog kasama ang pulot at suka. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsasagawa ng 7 araw na programang ito at lalo na ang mahika ng 1 kutsarang pulot at suka, karamihan sa inyo ay makakaranas ng kamangha-manghang pagpapabuti sa kalidad ng pagtulog. Ang kamanghamanghang sikretong ito na natuklasan ko sa aking 60 taon ng buhay ay tunay na nagbago sa buhay ng maraming tao. Mahalaga ang patuloy na pag-inom ng pinahalong pulot at suka gabi-gabi. Ngunit maaring may maaraw na hindi gaanong epektibo. Sa ganong makaso, subukang magsulat ng isang sleep diary. Sa pamamagitan nga pagtatala nga iyong makinain, aktibidad, at antas ngang stress sa araw na iyon, matutukoy mo kung anong masalik ang nakakasagabal sa epektong nga pulot at suka. Isa sa aking mga pasyente ang natuklasan sa pamamagitan nga sleep diary na sa mga araw na kumakain siyang maanghang na pagkain, bumababa ang epektong pulot at suka. Ang isa naman ay natuklasan na sa mga araw na hindi siya nag-ehersisyo sa gabi, hindi gaanong epektibo. Mahalaga na matukoy ang iyong sariling pattern. Ang sleep diary ay hindi lamang simpleng pagtatala kung anong oras ka natulog at kung ilang beses kang nagising. Inirekomenda ko sa aking mga pasyente na itala ang mga sumusunod na item. Oras ng pagtulog at pagising. Oras ng pag-inom ng pulot at suka,
nilalaman ng mga kinain sa araw na iyon, lalo na ang hapunan, kung nag-ehersisyo at anong oras, kung uminom ng kafino o alak, antas ng stress, oras ng paggamit ng electronic devices, pagsusuri sa kalidad ng pagtulog, antas ng kasariwaan sa umaga, kung nanaginip at ang nilalaman nito. Ang pagpapanatili ngang talaang ito sa lubngam nga 2 linggo ay magbibigay daan sa iyo na matuklasan ang iyong sariling pattern ngang pagtulog at mga personal na kondisyon na magpapakinabang ng husto sa epektong pulot at suka. Pangmatagalang epekto at pamamahala ngang pulot at suka. Sa patuloy na pag-inom ng pulot at suka, mas marami kang mararanasang benepisyo sa kalusugan sa paglipas ng panahon. Ang makapagbabagong naranasan ko sa loob ng 10 taon ng araw-araw na pag-inom ay ang makasumusunod, unang 1 buwan. Nawala ang pagising sa madaling araw at mas naging madali ang pagtulog, 3 buwan. Bumuti ang pangkalahatang kalidad ng pagtulog at mas masigla ang pakiramdam sa umaga, 6 na buwan. Malaki ang itinaas ngang antas ngang enerhiya sa araw at bumuti ang konsentrasyon. 1 taon, lumakas ang immune system at mas madalang akong makasakit tulad ng sipon. 3 taon, bumuti ang panunaw at mas naging madali ang pamamahalang timbang. 5 taon, malaki ang ipinagbago ngang aking memorya at pag-andar ng pag-isip kumpara sa aking makaedad. 10 taon. Naramdaman kong bumagal ang pangkalahatang proseso ngang pagtanda. Kayo rin, kung patuloy ninyong pananatilihin ang ugali ngang isang kutsarang pulot at suka, mararanasan ninyo ang mga pangmatagalang epektong ito. Gayunpaman, dahil maaring magbago ang kondisyon at pangangailangan ng iyong katawan sa paglipas ng panahon, inirekomenda na suriin muli ang resipe ng pulot at suka tuwing 6 na buwan. Habang tumatanda, maaring mas epektibo na bahagyang bawasan ang dami ng pulot at bahagyang dagdagan ang dami ng suka. Sa aking kaso, noong ako'y nasa 50s, ang ratio ay 20 sa 1 suka. Ngunit ngayon na ako'y nasa 60s, ginagamit ko ang ratio na 1.50 sa 1 suka. Mga pantulong na terapya na maaring gamitin kasama ang pulot at suka. May mga pantulong na terapya na maaring gamitin kasama ang pulot at suka upang lalo pang mapataas ang epekto nito. 1. Foot bath therapy. Ang pagbababad ng paa sa maligamgam na tubig na may Epsom salt, magnesium sulfate, 30 minuto bago matulog ay lalo pang magpapalakas sa epekto ng pulot at suka. Ang magnesium ay nasisip sa pamamagitan ng balat na nagtataguyod ng pag-relax ng kalamnan at ang pinabuting sirkulasyon ng dugo sa mga paa ay nakakatulong sa pagregulata ng temperatura ng katawan. 2. Meridian massage. Ang pagmamasahe sa ilang partikular na meridian points bago matulog ay maaring magpalakas sa epektong pulot at suka. Lalo na, dahan-dahang masahiin ang iyong 1 point sa talampakan, ang neg 1 point sa loob ng pulso, at ang saninjiao point sa loob ng bukong-bukong, bawat isa sa loob ng 3 minuto. 3. Aromatherapy. Ang ma-essential oil tulad ng lavender, chamomile, bergamot, at ilang-ilang ay may synergistic na epekto kapag ginamit kasama ang pulot at suka. Maglagay enye essential oil diffuser sa silid tulugan o magpatak enye isa o 2 patak sa unan. 4. Meditation at breathing exercises. Ang 5 minutong meditation o malalim na pahinga bago uminom ay malaki ang maitutulong sa pagpapataas ng epekto. Lalo na ang 4,7,8 breathing, 4 na segundong pahinga papasok, 7 segundong pagpigil, 8 segundong pahinga palabas, ay nag-activate ng parasympathetic nervous system na nagma-maximize sa epekto ng pulot at suka. Mga paalala sa paggamit ng pulot at suka.
Bagamat ligtas ang pulot at suka para sa karamihan ng matao, may ilang mapaalala. Mga pasyenteng may diabetes, dahil sa nilalaman ng asukal ng pulot, kumonsulta muna sa doktor bago gamitin. Sa ilang mga pasyente, maaring bawasan ang dami ng pulot o palitan ito ng ibang natural na pampatamis na may mababang glycemic index. Mga pasyenteng may acid reflux, ang kaasiman ng suka ay maring magpalala ng nga sintomas kaya mag-ingat. Sa mga ganitong kaso, maring makatulong ang pagbabawas ng dami ng suka o pag-inom nito ng mas maaga kaysa sa oras ng pagtulog. Kalusugan ng ngipin. Ang kaasiman ng suka ay maring makasira sa enamel ng ngipin. Magmumong ng tubig pagkatapos uminom ng pulot at suka. Interaksyon sa gamot. Maaring makipag-ugnayan ito sa mga gamot sa pagkontrol ng blood sugar, diuretics, at ilang mga antibiotic kaya kung regular kang umiinom ng gamot, kumonsulta sa iyong doktor. Allergy. Kung mayroon kang allergy sa pulot, iwasan ang paggamit nito at maghanap ng ibang alternatibo. Paggamit ng pulot at suka sa mga espesyal na sitwasyon, pagsasayos ayon sa edad. 60,70 taong gulang. Basic recipe, 2 pulot, 1 suka, 71,80 taong gulang. 1 tate 5 pulot. 1 suka 81 taong gulang pataas. 1 pulot, 1 suka pagsasayos ayon sa panahon. Tag-init, sa panahon na tumataas ang temperatura ng katawan, ang pagdaragdag ng isang kutsarang malamig na tubig sa pulot at suka ay makakatulong na mapababa ang temperatura ng katawan at makatulong sa pagtulog. Taglamig, sa malamig na panahon. Mas epektibo kung bahagyang iinitin ang pulot at suka, hindi mainit, bago inumin. Kapag sobrang stress, sa mga panahon ng matinding stress, magdagdag ng 1 kutsarita ng chamomile tea sa pulot at suka at bahagyang dagdagan ang dosis 1.5 kutsara. Habang naglalakbay, kapag nahihirapan sa jet lag, uminom ng pulot at suka sa oras ng pagtulog ayon sa oras ng patutunguhan at kung maaari, epektibo ang pag-inom ng melatonin supplement. Mas malalim na pag-unawa sa siyentipikong prinsipyo kung paano pinapabuti ang pulot at suka ang pagtulog. Ngayon, alamin natin ng mas detalyado kung paano ito nag-uudyo ng malalim na pagtulog. Ang natural na asukal ng pulot ay nagpapababa sa paglabas ng orexin sa utak. Ang orexin ay isang neurotransmitter na nagpapanatili ng estado ng pagkagising at dapat bumaba ang paglabas nito sa gabi para sa normal na pagtulog. Sa mga matatanda, humihina ang pag-andar ng pagregulat ng orexin, kaya mas madalas ang paggising habang natutulog, ngunit natural na binabawasan ng pulot ang paglabas ng orexin na ito. Ang suka ang mansanas ay nagpapababa sa glycemic index na pumipigil sa biglang pagtaas at pagbaba ang blood sugar. Kapag biglang bumaba ang blood sugar habang natutulog, naglalabas ng adrenaline na nagigising sa atin. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming matatanda ang nagigising tuwing alas 3 ng madaling araw. Pinapatatangang suka ng mansanas ang mga pagbabago sa blood sugar na ito, na binabawasan ang dalas ng pagising habang natutulog. Bukod pa rito, ang acetic acid na taglay ng suka ng mansanas ay nagiging fatty acid at nag-stimulat ng kappa-opioid receptor sa utak. Ang receptor na ito ay kasangkot sa mga epektong pag-alis ang sakit at pagpapakalma na nag-udyo sa mas malalim na pagtulog. Kapag pinagsama ang pulot at suka, may synergistic na epekto. Ang dahan-dahang pagtunaw nga sukal ng pulot ay nagbibigay ng matatag na enerhiya sa utak at ang kaasiman ng suka ng mansanas ay nagre-regulate sa prosesong pagtunaw na ito na tinitiyak na ang blood sugar ay mananatiling matatag sa buong oras ng pagtulog.
Ang mabiochemical na prosesong ito ang sikreto sa kakayahang matulog ng mahimbing ng hindi nagigising sa madaling araw, ang karunungan ng mahenerasyon sa pulot at suka. Ang pagkatuklas ko sa sikreto ng pulot at suka ay hindi isang pagkakataon. Nakuha ko ang inspirasyon mula sa isang katutubong lunas na matagal nang ginagamit ng aking lola. Ang aking lola ay nabuhay ng malusog hanggang sa edad na 96 at sinabi niya na ang sikreto ay ang pag-inom ng matamis na tubig na may suka gabi-gabi. Pinapatunayan na ngayon modernong agham ang karunungan ng ating mga ninuno. Mula kay Hippocrates hanggang sa tradisyonal na medisinang silangan, ang pulot at suka ay ginamit sa kalusugan sa loob ng maraming siglo. Ang ginawa ko lamang ay idagdag ang pananaw modernong medisina sa sinaunang karunungang ito at tuklasin ang pinakamainam na rasyo at paraan ng paggamit. Isang bagong buhay na nagsisimula sa isang kutsarang pulot at suka. Mga kaibigan, ang pagtulog ay hindi lamang simpleng pahinga. Ang pagtulog ay isang mahalagang proseso kung saan ang ating katawan ay nagpapagaling, nag-ayos ng maalaala, at nagpapalakas ng immune system. Lalo na sa katandaan, ang mahusay na kalidad ng pagtulog ay ang susi sa kalusugan at mahabang buhay. Ang sikreto kung bakit ako, sa edad na 60, ay aktibo pa rin bilang isang doktor at masiglang sinisimulan ang araw tuwing 5:30 ng umaga ay ang isang kutsarang pulot at suka na ito. Ang mga masasakit na araw 10 taon na ang nakalilipas kung saan palagi akong nagigising sa madaling araw ay isang malayong alaala na lamang ngayon. Sinabi ng isa sa aking mga pasyente, Dr. Reyes, ang iyong isang kutsarang pulot at suka ay hindi lamang isang simpleng pantulong sa pagtulog, kundi isang mahiwagang gayuma na nagbabago ang buhay. Ang aking 30 taong insomnia ay nalutas sa loob lamang ng isang linggo. Ngayon, maaari niyo ring simulan ang isang revolusyon sa pagtulog ngayong gabi sa pamamagitan ng isang kutsarang pulot at suka. Malaya ka na magpakailanman mula sa sakit ng pagising sa madaling araw. At tandaan, ang mahusay na pagtulog ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng komportableng gabi, kundi ang simula ng isang mas malusog at mas masayang buhay. Kung nakatulong sa inyo ang nilalaman ngayon, mangyaring mag-subscribe at i-like. Sa pag-subscribe, kayo ang unang makakatanggap ng iba pang masikreto sa kalusugan ni Dr. Jose Reyes na ilalabas ko sa hinaharap. At ibahagi ang inyong maalalahanin o karanasan sa pagtulog sa mga komento. Kung mayroon kayong partikular na katanungan, mag-iwan kang tanong sa mga komento at personal ko itong babasahin at sasagutin ng detalyado. Ang pag-like at pag-share ng video ay ang pinakamalaking tulong upang maabot ng nilalamang ito ang mas maraming tao. Ang isang pag-click ninyo ay maring maging isang regalo na magbabago ng buhay para sa isang taong nagdurusa sa insomnia. Simula ngayong gabi, matulog ng mahimbing sa isang kutsarang pulot at suka at salubungin ang isang mas malusog at mas masayang bukas. Ito ang sikreto sa pagtulog ni Dr. Jose Reyes. Salamat sa pagsama sa isang arawng karunungan ngayon.